Isang mapagpalang araw po ng Lunes, August 18, 2025. Kabayan, meron pa rin po tayong dalawang sama ng panahon o dalawang banta ng bagyo na minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, kung bago ka lang, please don't forget to like and subscribe and then pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan mga kaibigan, no, ay na rin po sa tinatawag natin na Japan Meteorological Agency, no? Ito pong low pressure area na ating minomonitor kahapon na meron pong lokasyon na 600 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes ay naging isang ganap na po na mahinang bagyo o tropical depression. Yan mga kaibigan, no? Ito ay nasa loob ng ating par at posible pong makaapekto sa ilang bahagi po ng Luzon, no? Especially extreme northern Luzon, kasama dyan ng area ng Batanes. At ito namang isang sama ng panahon mga kaibigan na ating minomonitor. Kahapon ng gabi mga kaibigan, no, ay mataas ang chance nito or nasa high chance ito na maging isang ganap na bagyo. Ngayon ho ay isang ganap na rin ito na tropical depression or mahinang bagyo. Pinalakas po ito ng sirkulasyon ng hangin ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan, kahit po itong dalawang sama ng panahon na ito nasa loob at nasa labas ng ating par, hindi ho ito nakikitaan ng potensyal na magiging malakas ho na mga bagyo, no? Nagkaroon lamang kasi sila ng sirkulasyon na nabuo sila bilang tropical depression dahil na rin, no, sa high na pressure na meron sa taas dito sa isang LPA o sama ng panahon na ito, dahil naman sa habagat kaya mas na-develop ito po bilang tropical depression itong sama ng panahon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon mga kaibigan, araw ng Lunes, dahil pa rin po mga kaibigan sa banta ng sama ng panahon ay meron pa rin po tayong tinatawag na forecast weather condition. Sa area pa rin ho ng Ilocos sa region, kasama ho dyan ng Apayao, Cagayan, Zambales, kasama na rin ho ilang bahagi ng Bataan ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa trap or extension ng tropical depression, no? Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa banta ng posibleng malawakang pag-uulan, pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Sa area naman po ng Metro Manila mga kaibigan, mga kababayan, no, kasama na rin ho dyan ang Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Asahan pa rin natin ang weather condition ho sa mga lugar na aking binanggit, no? Ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat dahil pa rin yan sa habagat or southwest monsoon. Nandito ang ikot ng hangin ng habagat mga kaibigan. Nakikita nyo naman, lumakas ang kanyang sirkulasyon dahil sa kombinasyon niya dito nga po sa LPA na naging isang ganap na po na tropical depression. So kapag meron kasing sama ng panahon, LPA o bagyo sa loob ng par o kahit nasa labas, apektado agad ang koneksyon or paglakas itong habagat mga kaibigan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So may mga posibilidad mga kaibigan, no, na mas lumakas pa itong habagat na ito sa mga susunod po na mga oras, no. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa, ang Visayas area, malaking bahagi ho ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil po sa tinatawag natin ng mga localized thunderstorm. And usually pag mga localized thunderstorm, nagpapuulan niya ng malakas o biglang bugso ng ulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. So yung mga lugar na yun mga kaibigan, mag-ingat ho sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Ngayon marami nagtatanong sa atin, dapat bang pangambahan? Dapat na bang maghanda ang ating mga kababayan? Well, of course, dapat pong maghanda na. Kahit sabihin natin na mahina lamang itong mga to, no, ay hindi pa rin natin pwedeng baliwalain, no, or isa walang bahala. Dahil eto mga kaibigan, tulad nito, sa pagkatala ng Japan Meteorological Agency, isa na itong ganap na bagyo, no? At ang direksyon nito mga kaibigan ay hindi naman direktang tatama or maglalandfall sa ating Philippine landmass. So mas maganda na rin na nakahanda tayo, no, sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Dahil nga po sa high pressure sa taas niya, hinahatak mga kaibigan etong sama ng panahon na ito para hindi po maglandfall o direktang tumama sa ating kalupaan. Ito namang isang bagyo na kaibigan na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, itinatabo yan ng hanging habagat or southwest monsoon.
tanging trap or extension lamang ng kanyang hangin ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Lumakas man ito, pero papalayo o lalayo po ng lalayo sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero magkagayon man, hindi pa rin natin ni-rule out or inaalis yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ano yon? Yung senaryo mga kaibigan, yung pagbabago sa kilos po ng dalawang sama ng panahon na ito or dalawang banta po ng bagyo. Ang bagyo mga kaibigan na nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay tatawagin pong bagyong Juaning, no? Ito po'y pangwalong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at inaasahang huling bagyo ngayong buwan ho ng Agosto. Pagdating ng September naman mga kaibigan, 2 hanggang 4 na bagyo ang ating imomonitor. Ganon din no, sa buwan naman po ng Oktubre. So magtutuloy-tuloy kaya naman maging handa tayo sa mga banta ng malawakan na tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang ilang bahagi ho ng Cavite no ay walang pasok. May suspension sila mga kaibigan ng klase no dahil po sa banta ng mga pag-uulan, dahil po sa trap or extension nga po no ng bagyo or tropical depression. Kasama na diyan ang habagat or southwest monsoon. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. And please don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.